Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa DZTP Tirad Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Ginang Rowena G. Mansano, ang iyong guro sa Araling Panlipunan, ikasampung baitang para sa paksang Dimensyon ng Globalisasyon. Para sa ating most essential learning competency, nasusuri ang dahilan, dimensyon at epekto ng globalisasyon. Para naman sa ating layunin sa araw na ito, ikaw ay nakasusuri ng konsepto at dimensyon ng globalisasyon bilang isang isyong panlipunan at natatalakay ang mga kaisipang may kinalaman sa globalisasyon, partikular ang mga pananaw tungkol sa pag-usbong nito. Halina't suriin at unawain ang mga dimensyon ng globalisasyon. Makatutulong sa iyo ang mga gawain upang lubusang maunawaan ang mga mahalagang kaisipan tungkol sa globalisasyon at ito ay tutuklas sa iyong kaalaman tungkol sa dimensyon ng globalisasyon at kung paano nabago ang pamumuhay ng tao sa kasalukuyan. Kaya halina at simulan na ang ating talakayan. Basahing mabuti ang mga katanungan at isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Unang tanong. Ano ang pangyayaring lubusang nakapagpapabago sa buhay ng tao sa kasalukuyan? A. Ekonomiya, B. Globalisasyon, C. Migrasyon, D. Paggawa. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B. Ikalawang tanong. Ano ang ginagamit upang mapadali ang transaksyon lalong-lalo na sa paghahatid ng mensahe? Letter A, radyo. Letter B, cellphone. Letter C, telegrama. Letter D, sulat. Magaling! Kung ang sagot mo ay letrang B, ikaw ay tama. Ikatlong tanong. Dahil sa globalisasyon, maraming trabaho ang nabuo. Anong trabaho ang naging uso dulot ng online process-based? Letter A, benta. B, gaming. C, call center agents. Or D, networking. Tama kung ang sagot mo ay letrang C. Ikaapat na katanungan. Anong tawag sa kasunduan ang naisulat na nagpapaluwag sa takbo ng kalakalan? Letter A, Free Trade Agreement. B, Online Agreement. C. Tariff Agreement or letter D. Trade Agreement. Mahusay kung ang sagot mo ay letrang A. Panghuling katanungan. Anong kasuotan na kadalasang isinusuot ng kabataan na lumaganap sa buong panig ng mundo? A. Bestida at sandals. B. Pantalon na maong at t-shirt. C. Jumpsuit at rubber shoes. Or D. Americana. Tama kung ang sagot mo ay letrang B. Nakuha mo ba lahat ang tamang mga kasagutan? Kung hindi, ikaw ngayon ay makikinig at manood sa ating paksang aralin. Simulan na natin ang ating talakayan sa paksang dimensyon ng globalisasyon. Isa sa mga pangyayaring lubusang nakapagpapabago sa buhay ng tao sa kasalukuyan ay ang globalisasyon. Mula sa paggising, pagpasok sa paaralan, panonood ng telebisyon at maging sa hapagkainan ay mababanaag ang manifestasyong ito. Itinuturing din ito bilang proseso ng interaksyon at integrasyon sa pagitan ng tao, kumpanya, bansa o maging ng samahan. Kung paano binago ng globalisasyon ang sistema ng komunikasyon, paglalakbay, ekonomiya, kultura at politika sa ating bansa. Ano-ano ang mga impluwensya nito sa pamumuhay ng tao? Inaasahan sa bahaging ito na iyong mauunawaan ang globalisasyon bilang isyong panlipunan. Nilalayon din na matapos ang aralin ay iyong maipapaliwanag kung paano nito binago at binabago ang pamumuhay ng tao sa kasalukuyan. Tulad na lang sa komunikasyon, lahat ng tao ay gumagamit na ng cellphone upang mapadali nito ang transaksyon.
gumagamit ito ng internet. Sa balita naman, mayroon na tayong telebisyon, radyo at iba pa para maiparating ang mga balita. May mga news network din na naghahatid ng mga balitang pandaigdig tulad ng CNN, BCC at iba pa. Sila din ang nakatulong sa globalisasyon dahil naiparating at naipalabas nila ang mga balita sa iba't ibang dako sa mundo. Sa larangan ng teknolohiya, dahil sa globalisasyon, nagkakaroon din ng pagkakataong makagawa ng ilang trabahong online-based, kaya dumami ang call center agents, maging ang home-based online at ang pinakauso ngayon, ang proseso ng barter ay sa pamamagitan ng Facebook. Magsulat ng isang bagay na ginagamit upang mapabilis ang mga gawain ng tao sa kasalukuyan sa larangan ng komunikasyon, paghahatid ng balita, trabaho, paglalakbay, kultura, ekonomiya at politika. Handa ka na ba? Kung ikaw ay handa na, simulan na natin ang pagsagot. Maaring magkaiba tayo, ngunit tugma pa rin sa ating paksa. Sa komunikasyon, kung cellphone o computer ang iyong sagot ay tama. Sa balita, kung ang sagot mo ay telebisyon at radyo, ang sagot mo ay tama. Sa trabaho, tama kung ang sagot mo ay call center agents at online business. Sa paglalakbay, kung ang sagot mo ay airplane at barko, ikaw ay magaling. Sa kultura, telebisyon, internet, gamit ang computer, kung ang mga ito ay mga sagot mo, may tama ka. Sa ekonomiya, maaring mga makabagong gamit sa pagsasaka at sa industriya. Sa paglalakbay, milyon-milyong mga tao ang pumupunta sa iba't ibang panig ng mundo upang magbakasyon, mag-aral, mamasyal at magtrabaho. Dahil sa higit na malayang naglalakbay ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, madaling kumalat ang iba't ibang sakit tulad ng AIDS, SARS, H1N1 flu, Ebola, MERS-CoV at sa kasalukuyan ang kinatatakutan ang 2019 and coronavirus. Kaya sa larangan ng siyensya at teknolohiya ay patuloy ang pagtuklas ng mga gamot at vaccines sa mga ganitong uri ng sakit. Ang pang-unlad ng telekomunikasyon at information technology tulad ng computer, internet at cellular phone ay lalong napabilis sa takbo ng kalakalan. Mas maraming free trade agreements ang naisulat na nagpapaluwag ng kalakalan. Sa politika, mas madaling mapupulong-pulong ang mga pinuno sa mga bansang kasapi o kaalyansa sa organisasyon upang magtulungan para sa kapakanan ng kanilang pangangailangan. Dahil din sa mabilis na komunikasyon, napapadali ng bawat bansa ang makipag-ugnayan kung sila ay nangangailangan ng tulong at iba pa. Sa larangan ng kultura, ang daming popular na kultura ang napapansin sa buong daigdig tulad ng pakikinig ng mga musika ng Koreano, kahit hindi maintindihan, pero marami pa rin ang tumatangkilik dito. Dahil sa globalisasyon, ang panonood ng K-drama o soap opera ay kinahihiligan na rin ng mga Pilipino at iba pang bansa. Maging sa estilo ng pananamit ay halo-halo na rin. Halimbawa, ang mga kabataan sa iba't ibang panig ng mundo kadalasan nang magsuot ng maong na pantalon o jeans, t-shirt, sapatos na goma, sandals at iba pa. Kasama rin dito ang pagdadala ng mga negosyong nagtitinda ng mga damit. Dahil dito, tumataas ang kita ng mga negosyo kasama ang pagpapalaganap ng pop culture. Matapos nating talakayin ang mga dimensyon ng globalisasyon, ang ekonomiya, kultura, politika, komunikasyon at paglalakbay, ay nakita natin na ang malawakang pagbabago sa ating daigdig ay dulot ng globalisasyon. Para sa ating pagtataya, piliin ang tamang sagot mula sa mga pagpipilian. Isulat lamang ang titik o letra ng tamang sagot. Unang katanungan. Ang coronavirus ay isa sa pinakatatakutan na sakit sa kasalukuyan. Kailan ito nagsimula? Letter A, 2017, Letter B, 2018, Letter C, 2019, o Letter D, 2020?
Letrang C ang tamang sagot. Ikalawang katanungan. Bukod sa paggamit ng computer at internet, ano pang ibang kagamitan ang ginamit upang mapabilis at mapaunlad ang kalakalan? Letter A, radio. B, cellular phone. Letter C, telegrama. Or letter D, sulat. Tama kung ang sagot mo ay letrang B. Ikatlong katanungan. Sa paglalakbay ng mga tao, may mga mithiin sila sa pagpunta sa iba't ibang bansa. Alin sa mga sumusunod na ninais ang hindi kabilang? Letter A, magbakasyon. Letter B, mag-aral. Letter C, mamasyal. Or letter D, mag-shooting. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang D. Ikaapat na tanong. Saang dimensyon ng globalisasyon ang nagsasaad na mas madaling magpupulong-pulong ang mga pinuno sa mga bansang kasapi sa organisasyon upang magtulungan para sa kapakanan ng kanilang pangangailangan? Letter A, kultura. Letter B, politika. Letter C, ekonomiko. O letter D, teknolohiya. Tama kung ang sagot mo ay letrang B. Huling katanungan. Maaaring suriin ang globalisasyon sa iba't ibang anyo o dimensyon nito maliban sa isa. Alin sa mga sumusunod na dimensyon ang hindi kabilang? Letter A, economical. Letter B, psychological. Letter C, socio-cultural. Or letter D, technological. Magaling kung ang sagot mo ay letrang B. Ano ang mahalagang impormasyong iyong natutunan sa pinanood na aralin? Ilahad ito sa loob ng 2 hanggang 3 pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Kung ang sagot mo ay sa mga anyo o dimensyon ng globalisasyon na papabilis, napapagaan at nahihikayat ang mga tao na maging produktibo at maunlad, dulot na rin ng positibong pananaw sa buhay at sa maaluan na pagtanggap ng pagbabago dulot ng globalisasyon. Ang mga pagbabagong ito ang nagbibigay ng katiwasayan sa bawat bansang tumatanggap ng positibong pananaw ng globalisasyon. Narito naman ang ating mga sanggunian. Muli, ito ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Ginang Rowena G. Mansano na nagsasabing, makabuluhan ang iyong pagkatuto. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!